Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. At sa pagpapatuloy po ng ating kwento na kinatatampukan ni Pablo, ang batang albularyo. Nang halos sila na lamang ang natira at dalawa nilang kamag-aral sa lamay, matapos na mag-uwian ang mga tao noong maghahating gabi na, ay nagulat na lamang sila nang biglang umuga ang halos kabuuan ng bahay nang may dumapo sa bubungan. Binilinan sila ni Pablo na huwag silang lalabas kahit anong mangyari. Nakita ni Pablo sa kanyang balintataw na naroon din ang sungayang aswang at nalaman din niyang lubhang marami ang mga ito. Hinawakan ni Pablo ang kanyang medalyon at naglaho. Sinubukan naman niya na dumaan sa likurang pinto sa may kusina. Dahan-dahan ay lumabas siya. Marahan niyang tinungo ang harapang bahagi ng bahay. Sa gilid ay nakita niya ang ilan sa mga aswang. Agad siyang umusal at ikinumpas ang kanyang kamay sa mga ito, na ilang saglit lang ay bumagsak sa lupang walang mga buhay, na ang tanging narinig na lamang ng mga kasamahan nito ay ang mga impit na sigaw ng tamaan ito ni Pablo. Nakita ni Pablong napalingon ang mga aswang nang mapansin nilang bumagsak ang ilan sa kanilang mga kasama, na naging alerto ang mga ito. Sinamantala naman ni Pablo ang pagkakataon na iyon pagkat walang kakayahan ang mga ito na makita siya. Muli siyang umusal at mabilis na ikinumpas ang kanyang kamay upang igawad iyon sa mga aswang, na bagaman mga nakahanda ay palingalinga pagkat wala silang kamuang-muang kung saan siya naroroon. Ngunit laking gulat niya nang bigla na lamang naramdaman niyang may bumaon sa kanyang likuran at nakita pa niyang tumagos ito sa kanyang tiyan. Bigla siyang nanghina at nilamig ang buong katawan. Bumagsak siya sa lupa at umikot ang kanyang paningin. Muling iminulat ni Pablo ang kanyang mga mata. Kinilabutan siya sa pangitain niyang iyon. Nakaramdam siya ng pag-aalala pagkat kahit anong gawin niya sa dami ng mga ito ay magagapi at magagapi siya. At laging sumusulpot na lamang ang sungayang aswang habang abala siya sa mga alagad nito. Kaya nag-isip si Pablo ng ibang paraan. Kailangan nilang magmadali pagkat anumang sandali ay pipilitin na ng mga itong salakayin sila. At ramdam ni Pablong pwersahan na silang papasukin ng mga hayok sa lamang nilalang na takam na nag-aabang sa labas. Ang dalawa naman nilang kamag-aral ay wala nang tigil sa kakaiyak. Takot na takot ang mga ito, na ang isa pa nga ay walang tigil sa kakasambit na mamamatay na raw sila. Kaya halos dagukan ito ni Rosie at Mika dahil sa kanilang pagkayamot. Umusal si Pablo at kanyang tinawag ang mga kaibigang engkanto. Naramdaman nilang kumikilos na ang mga aswang at nakita nila nagpipilit ng makapasok ang ilan sa mga ito, na kahit pa napapaso sa asin na isinaboy nila Rosie ay napapaatras lang bahagya ang mga parte
ng katawan ng mga ito na naaapektuhan noon, ngunit nagpapatuloy pa rin at tila tinitiis lang ng mga ito. Ilang sandali pa ay narinig nila ang malakas na pagdagundong ng tila gumugulong na mga malalaking bato mula sa bundok na gawa ng kaibigan ni Pablo. Dahil doon ay pansamantalang natigilan ang mga aswang sa pagtatangka nilang makapasok. Natakot ang mga ito na baka madaganan ng mga malalaking rumaragasang bato. Na narinig naman nila ang isang malakas na pag-atungal ng isa sa mga ito sa labas, na tila sinasabing ipagpatuloy nila ang kanilang ginagawa sapagkat bunga lamang iyon ng mahika. Naibulalas naman ni Pablo na ang aswang na sungayan. Sinundan naman iyon ng malakas na hangin na nilikha naman ng isa pang kaibigan ni Pablo. Dahil doon ay nahirapan ang mga ito na makapasok ng tuluyan sa bahay. Ilang sandali pa ang lumipas at ni isa ay walang nakapasok doon. Di nagtagal ay nakarinig sila ng isang malakas na tinig na tinatawag sila Pablo. Si Bernabe, na wika niya. Sumilip si Pablo at nakita nga niyang naroon ito na hinaharap ang mga aswang. Kaya itinigil ng kaibigan niya ang malakas na hanging nilikha. Mabilis na lumabas si Pablo upang tulungan si Bernabe. Pinaalalahanan naman siya ng kanyang ina at Nefemia na mag-iingat. Muli niyang inulit naman sa mga ito na huwag silang lalabas kahit ano pa ang mangyari. Hinawakan ni Pablo ang kanyang medalyon at agad na itong naglaho. Biglang nagdilim naman ang paligid na tila nagbabadya ang isang masungit na panahon, na biglang umalingaw-ngaw ang malakas na kulog na gumuhit pa ang isang malaking kidlat sa kalangitan. Nang nasa labas na si Pablo at katabi na niya si Bernabe, ay unti-unti nang naglabasan ang mga aswang at nakita na niya ng tuluyan kung gaano karami ang mga ito, na naibulalas ni Pablo ang anak ng, pagkat napakarami talaga nila, na mabilis silang pinalibutan, natakam habang naglalaway. Nang iba pa nga sa mga ito ay panay ang angil at tila sinasabi sa pamamagitan ng kanilang mga galaw na wala silang laban at kanila silang lalapain at pagluluray-lurayin. Ngunit hindi pa rin niya nakita ang aswang na sungayan sa mga nakapaikot sa kanila. Nang biglang sabay-sabay na lamang nagsikilos ang mga ito at mabilis na lumusob sa kanila. Napasulyap si Pablo kay Bernabe. Humanga pa siya dito pagkat di niya ito nakakitaan ng kahit kaunting pag-aalala. Naisip niyang sanay na talaga ito dahil na rin siguro sa mga naging karanasan nito sa pakikipaglaban sa mga aswang. At nakita pa niya itong ngumisi ng nakakaloko at sumulyap din sa kanya, na sa pagkakaunawa ni Pablo ang ibig sabihin nito ay eto na, umpisa na. Nagtalikuran sila nang bigla na lamang agad na bumagsak si Bernabe sa lupa, na umusok pa ang tila nasunog na liig nito at nakita ni Pablong gumugulong ang ulo nito. Nanlaki ang mga mata ni Pablo sa kanyang nakita. Di siya halos makapaniwala. Pansamantalang nawala si Pablo sa kanyang sarili dahil sa bilis ng mga pangyayari, na namalayan na lamang niyang ilang pulgada na lamang ang mga aswang mula sa kanya. Nagulumihan ng sandali si Pablo pagkat napakarami ng mga ito.
At ngayong wala na si Bernabe ay tiyak na mangyayari ang nakita niya sa kanyang balintataw, na lalong naging mababangis ang mga aswang at galit na galit ang mga ito nang bumulagta si Bernabe, na bigla namang nagsalimbayan sa kanyang isipan ang mga larawan, lalo na ang kanyang ama, na iniaabot nito ang kamay sa kanya at sinasabing magpakatatag ka, mabuhay ka. Tila naimasmasa naman si Pablo at sumigaw siya ng ubod lakas. Agad siyang umusal at ikinumpas ang kanyang kamay, na narinig naman niya mula sa loob ng bahay ang mga tinig na tinatawag ang kanyang pangalan na mga nag-aalala. 2 aswang ang magkasabay na nakalapit sa kanya at agad itong bumagsak sa lupa, na halos maputol ang mga katawan nang tamaan ito ni Pablo ng palihis. Bumaling siya sa kanyang likuran at agad na sumirit naman ang dugo ng 2 pa, na pumailan lang ang nakakakilabot na sigaw ng mga ito nang masapul iyon ni Pablo, na habang patuloy siya sa pag-usal at pagkumpas ay di siya nananatili sa iisang lugar upang maiwasan ang ginagawang pag-atake ng mga ito sa kanya. Hindi tumigil ang mga ito at talagang pursigido na maigupo siya, kumpas sa kaliwa, kumpas sa kanyang kanan, matinding kumpas sa harapan at pamatay na kumpas naman sa likuran, na tila pakiramdam ni Pablo ay wala na iyong katapusan, na iyon na marahil ang pinakamahabang gabi sa buong buhay niya. Napasandal siya sa dingding ng bahay sa kakaiwas sa mga ito. Minabuti niyang manatili doon upang nang sa ganon ay ang nasa harapan na lamang ang kanyang aalalahanin. Humintong sandali ang mga aswang. Pare-pareho silang matiim na nagmatsyag habang dahan-dahang lumalapit ang mga ito sa kanya, na hindi inaalis ang pagkakatitig ng mga matatalim na mata ng aswang kay Pablo. Nakaramdam siya ng paghapdi sa kanyang kanang braso, na pagdakay na manhid ito, nakita niya ang mga dugo na pumapatak sa lupa, na dumadaloy ito mula sa kanyang braso, bunga ng mga sugat na kanyang tinamo. Napaisip siya pagkat tila nakikita siya ng mga ito. Patuloy ang mga aswang na lumalapit sa kanya, na alam niyang di na magtatagal at sabay-sabay nang aatake ang mga ito. Inihanda ni Pablo ang kanyang sarili. Kinatok niya ang dingding at sinabing, "Tandaan niyo, mahal na mahal ko kayong lahat." Kasabay noon ay dumagundong na muli ang malakas na kulog at gumuhit ang isang matalim na kidlat sa kalangitan, at sumugod na si Pablo sa mga ito. Patalon niyang iginawad ang kanyang pamatay na kumpas sa mga kampon ng kadiliman, na sinabayan din siya ng mga ito, na kanila din siyang nilundag. Nang biglang nakarinig sila ng malaki at napakalakas na tinig, na nahati sa hangin ang mga katawan ng aswang, na nagliliyab pa itong bumagsak sa lupa. Nasundan pa iyon ng sunod-sunod na kidlat na tumama sa mga ito. Magkakasunod na bumagsak ang mga hayok na aswang sa lupa, na nasusunog ang kanilang mga katawan. Natigilan naman at napalingon ang iba sa kanila. Muli nilang narinig ang malakas na tinig na iyon, at gumuhit na muli ang matalim na kidlat sa kalangitan, na aninagan nila ang isang lalaki. Nangatog ang mga aswang nang kanilang marinig ang tinig na iyon, at mabilis na nagsitakbuhan ang natitira sa kanila, na nagpulasan sa iba't ibang direksyon at natatarantang nagsitakas.
lumabas sila Pemya at napasigaw sila na agad nilapitan si Pablo na nakaluhod sa lupa at hinang-hina na patuloy pa rin ang pagdaloy ng dugo mula sa mga tinamong sugat. Napaiyak sila, lalo na ang kanyang ina at si Pemya habang yakap-yakap siya nilang dalawa. Si Bernabe, wika ni Pablo, na kahit nangihina ay nagpilit siyang makatayo upang lapitan ang kanyang kaibigan nang kanya itong maalaala. Ngunit laking gulat niya nang hindi niya ito matagpuan. Bagkus ang kanyang nakita ay ang sungayang aswang na ginaya lamang pala nito si Bernabe. Kaya nasabi ni Pablo sa kanyang sarili na mataas pa lang talaga ang kakayahan nito. Na di nagtagal ay bumalik na rin ito sa dati niyang anyo. At ito ay walang iba kundi si Mang Ando, na ito rin marahil ang may gawa kung kaya nakikita siya ng ibang mga aswang. Na naalala ni Pablo na ngumiti ito ng nakakaloko at sinulyapan siya, na iyon na pala ang pagkakataon na ipinasailalim siya sa kapangyarihan nito at inusalan ng orasyon. Kaya hindi na gumana pa ang kanyang pambulak sa mga aswang. Ngunit sino ang pumaslang dito? Naitanong ni Pablo sa kanyang sarili. Ako, sabi ng lalaki. Pasensya ka na kung nakialam ako dahil nakita kong tatraidorin ka ng katabi mo nang ibaling mo na ang iyong atensyon sa mga aswang na susugod, at nakita kong dihado ka na hindi ko naman maaatim na panoorin ka lang. Pagpapaliwanag pa ng lalaki. Maraming salamat po. Magalang na tugon naman ni Pablo. Lahat sila ay nagpasalamat dito. Walang anuman iyon, pagpapakumbabang tugon naman ng lalaki. Ako nga po pala si Pidring, pagpapakilala nito. Matapos ngang makipaglaban ni Pablo sa pinagsanib na puwersa ng mga aswang, ay nagtamo siya ng mga sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na hindi niya nagawang agad na mapaghilom iyon, bunga ng orasyon na inusal sa kanya ni Mang Ando, na nagpanggap bilang si Bernabe, na pati nga ang kanyang pambulag ay hindi ring gumana dahil doon. Nang malinlang siya ng mga ito, ay lumabas si Pablo ng bahay sa pag-aakalang si Bernabe nga ang naroon na humaharap sa mga aswang. Mabuti na rin na nagkaganon sapagkat napuntang lahat ang atensyon sa kanya ng mga ito. Ngunit lubhang napakarami ng mga aswang. Mabuti na lamang at sa di inaasahang pagkakataon ay naroon si Pidring, na hindi nagdalawang isip na ipagkaloob ang tulong kay Pablo. Inanyayahan nila si Pidring na dumuon na muna. Yaman din lamang na wala itong tiyak na paroroonan. Nalaman nila mula dito na may nagpapakita sa kanyang isang ermitanyo na siyang nagsasabi kung saan siya dapat na pumaroon, na iyon daw ang kanyang misyon sa buhay, ang maglakbay. Nang kanilang tanungin ang mga bagay na may kinalaman sa pinanggalingan at buhay nito, ay tumanggi na itong tumugon. Nang tuluyan ng magliwanag, nang sumikat na ang araw, ay naging abala sila sa pag-aasikaso ng ihahanda para sa huling lamay. At nang sumapit nga ang gabi,
ay halos mapuno ng tao ang bakuran at bahay nila Femia sa dami ng mga nakiramay. Napilit naman nilang inilihim ang mga nangyari at naging tikom ang kanilang mga bibig ukol dito. Ngunit napaisip sila kung paano nalaman ng mga tao ang ukol sa mga naganap noong nagdaang gabi, pagkat iyon ang paksa ng bawat usapan sa mga umpukan ng taong naroroon. Muli namang nag-usap sila Femia at Pablo ukol sa kulto. Nabagya ng napanatag ang kanilang kalooban pagkat wala na ang leader ng lihim na samahan dahil patay na si Mang Ando. Nang sumunod na araw ay kanila nang inilibing ang lola ni Femia. At alam ni Pablong iyon na ang mga nalalabing araw na magkakasama sila ng dalaga. Kaya naman matamlay si Pablo dahil sa sobrang lungkot na kanyang nararamdaman. Matapos makipaglibing ay muling bumalik ang mga tao sa bahay nila Femia para sa isang salo-salo. Marami ang mga taong naroon na ang iba sa mga ito ay hindi sila pamilyar. Lumapit si Rosie kay Pablo at ibinulong na may mga aswang sa kalipunan ng mga tao. Nagmatsyag sila. Napaisip si Pablo sa kung ano ang pakay ng mga ito. Sa labas ng bakuran ay kanilang namataan ang ina ng kanyang kamag-aral na namatay. Iyon ang panganay na anak ng mambabarang at ate ni Ruben. Tahimik lamang itong nakamasid at hindi nakikisalamuha sa mga taong naroon. Maya-maya ay nagpaalam na sa kanila si Pedring at sinabing tutuloy na siya sa kanyang ginagawang paglalakbay. Nagpasalamat silang muli dito. Nang halos nakauwi na ang mga taong nakipaglibing kinahapunan ng araw ding iyon, ay nagpaalam na rin sila Pablo, kanila Femia. Kapwa silang malungkot. Minsan pa silang nagyakap ng mahigpit at sinabing kahit magkalayo ay hinding-hindi sila magbabago sa isa't isa. Na sinabi pa ni Pablo maghihintay siya kahit gaano katagal para sa dalaga. Na ikinagalak naman iyon ni Femia, kaya dinampian niya si Pablo ng isang halik sa pisngi at umalis na sila Pablo kasama ang kanyang ina at mga kapatid. Kinagabihan, habang nagliligpit sila Femia ng kanilang mga dadalhin ng ina, ay may narinig silang tunog ng mga baboy. Kinutuban agad si Femia ng hindi maganda, pagkat wala naman silang alagang baboy, na ang susunod naman na bahay sa kanila ay lubhang malayo at wala na rin itong alaga, pagkat kanila na iyong binili na siyang inihanda nang ilibing ang kanyang lola. Mabilis na tinakbo ni Femia ang mga bintana at pinto upang siguraduhing nakasara iyong mabuti. Na napatingin naman ang kanyang ina sa kanya dahil sa napansin siya nito na aligaga. Kaya sa mahinang tinig ay sinabi ni Femia na masama ang kanyang kutob dahil sa may baboy na nasa labas ng kanilang bahay. Dahil sa sinabing iyon ng dalaga
ay binalot na rin ng takot ang kanyang ina, na naitanong pa nito kung bakit daw nangyayari ang mga bagay na iyon sa kanila. Di nagtagal ay lumakas pa ang mga tunog at tila nadagdagan pa ang mga iyon. Mabilis na tinakbo ni Pemya ang asin na nasa kanilang kusina. Kinuha na rin niya ang itak na nakasabit sa kanilang dingding at iniabot iyon sa kanyang ina. Isinaboy niya ang asin sa loob ng kanilang bahay nang bigla itong mapasigaw ng malakas, nang maaninagan ang mapupulang mata sa siwang ng sahig nilang kawayan. Naroon na ang mga ito sa silong at bigla na lamang nawasak ang sahig, na nakita nilang lumusot doon ang isang kamay nito. Nakapansin-pansin ang mahaba at matutulis nitong mga kuko. At nakita na nilang tuluyan ng lumitaw mula doon ang isang aswang na galit dahil doon ay napatakbo silang bigla pabalik sa kanilang kusina. Nang lingunin iyon nila Pemya ay tuluyan na iyong nakapasok at nakita pa nilang may mga sumunod dito. Tuluyan na silang napasigaw sa pagkasindak. Mabilis na binuksan ni Pemya ang pintuan sa kanilang kusina at tumakbo silang palabas, na nagsisisigaw at humihingi ng tulong. Halos di na makahinga ang kanyang ina dahil sa labis na takot. Iniunat ni Pemya ang kanyang kamay upang abutin ng kanyang ina. At nang mahahawakan na niya iyon, ay napahiyaw ng malakas si Pemya nang makita niyang nahablot ng aswang ang buhok ng kanyang ina, na napaliyad ito at nabitawan ang itak. Nang magkakasunod na sakyurin ito ng mga aswang ang kanyang likod at dumaloy ang dugo nito mula sa kanyang bibig. Sa mahina at nahihirapang tinig ay sinabi niya sa anak na tumakbo na at iwan na lamang siya, na tinanggap na nito ang kanyang kapalaran. Umiiyak namang nagsisigaw si Pemya, na labag man sa kanyang loob na iwan ang ina, ay sinunod niya ito. Isang aswang ang hahabol pa sana kay Pemya, ngunit sa natitirang lakas ng kanyang ina ay hinawakan nito ng mahigpit ng kanyang dalawang kamay ang binti ng aswang. Sa galit naman nito ay binalingan na rin siya. Hinawakan siya sa buhok at itiningala. Inundayan ng isang malakas na hampas gamit ang matutulis at matatalim na kuko ang leeg nito, na agad tumilamsik at sumirit ang dugo mula doon. At pagkatapos ay walang awang pinagkakakagat pa iyon, na animoy gutom na gutom. Pinagtulungang lapain ng mga hayok na aswang ang kaawa-awang katawan ng ina ni Pemya. Matapos na maisagawa ng mga ito ang karumaldumal na pagkonsumo sa lahat ng maaring mapakinabangan at makain sa katawan ng ina ni Pemya, ay mabilis na sinundan ng 4 na aswang ang dalaga. Gamit ang matatalas nilang paningin at pang-amoy ay kanilang tinunton ang dinaanan ni Pemya. Samantala, si Pemya naman, kahit nakakaramdam na ng pagod, ay hindi pa rin ito tumigil sa kanyang pagtakbo. Napatuloy itong umiiyak, ngunit pinipigilang humagulgol upang hindi makalikha ng ingay.
nang bigla na lamang siyang hinablot sa kamay. Kung kaya, hindi na niya napigilang mapasigaw ng ubod lakas sa kanyang pagkabigla. Agad namang tinakpan ni Pablo ang bibig ng dalaga at sinenyasang huwag maingay. Ilang sandali pa ay nakita na nila ang mga aswang. Sinabihan ni Pablo si Femia na huwag umalis sa kanyang kinalalagyan. Hinawakan ni Pablo ang kanyang medalyon at mabilis na naglaho. Agad siyang umusal at iginawad ang kanyang unang atake sa dalawang nauuna. Agad na gumuhit ang malalaking hiwa sa harapang bahagi ng mga katawan nito. At sa liwanag na nagmumula sa buwan, ay nakita nilang tila pinintahan ng dugo iyon matapos na tumilamsik bunga ng kanilang mga sugat. Agad na nagtalikuran ang mga aswang na bumuo ng isang maliit na bilog at alertong nagmatsyag na kanilang inaalam kung saan nanggaling ang pag-ataking iyon. Nabahagyang nakayuko ang mga ito na inaabangan kung saan magmumula ang sunod na pag-atake. Nang walang anumang palatandaan, ay bigla na lamang dahan-dahang dumulas ang ulo ng dalawa sa mga ito mula sa kanilang mga leeg, na sumirit ang mga dugo mula roon at diniligan ang lupa. Natanging impit na tunog lamang ang kanilang nalika nang tumama iyon sa kanila. At nakita ng dalawa pang aswang na unti-unting napaluhod ang walang buhay na katawan ng dalawa nilang kasama bago tuluyang humandusay ang mga iyon sa lupa. Nagulumihanan ang dalawang natitirang aswang. Nagdikit sila na magkatalikod, nakiramdam at pinagmasdan ang kanilang paligid. Nang matiyak nilang wala talaga silang mabakas at maaninagan sa kabila ng taglay nilang matalas na paningin at pakiramdam, ay nagpasya ng tumakbo ang mga ito upang tumakas. Ngunit laking gulat na lamang ng isa sa mga ito nang habang siya ay mabilis na tumatakbo, ay bigla na lamang siyang nadapa at nakita ang isa niyang paa na naiwan, na napasigaw ito sa tindi ng sakit. Na ilang sandali lang ay nahinto na ang pagsigaw nito at napalitan ng pagsinghap sa hangin na hinahabol ang kanyang hininga nang mahiwa ang leeg nito, na bumubulwak pa ang dugo mula sa kanyang bibig, at isang kumpas pa ay gumulong na rin ang ulo nito sa lupa. Nang masaksihan naman iyon ng natitirang aswang, ay umatungal ito ng ubod lakas, at matapos umangil ay lumihis ito at nag-iba ng tinahak. Mabilis nitong tinakbo ang kinaroroonan ni Femia na kanya na palang nakita. Napasigaw naman ang dalaga nang makita niyang mabilis na papalapit ang nagpupuyos na aswang. Nang makabuelo ay mabilis siyang nilundag nito. Hindi nakakilos si Femia. Naitakip na lamang niya ang kanyang kamay sa muka. Ngunit hindi na nito nagawa pang umabot kay Femia, at pumailan lang ang nakakakilabot nitong sigaw, bunga ng tinamo na bigla na lamang itong bumagsak sa lupa, na nagpipilit pa rin itong igapang ang kalahati niyang katawan papunta kay Femia upang atakihin ito. Matinding galit ang nararamdaman ni Pablo. Nilapitan niya iyon. Ginawaran niya ito ng dalawang matinding kumpas.
habang nakadapang gumagapang. Muling narinig ang malakas nitong pagsigaw nang malasap iyon nang tumama sa kanyang likod. Ngunit nagpatuloy pa rin ito sa paggapang palapit kay Femia. Ilang magkakasunod pa na kumpas ang ibinigay ni Pablo. Halos mapuno na ng mga hiwa ang likod nito, na lumabas na ang ilang bahagi ng buto nito sa kanyang likod. Dahan-dahan pa rin itong gumagapang gamit ang natitirang lakas palapit kay Femia. Ipinalasap talaga ni Pablo dito ang matinding sakit, at nang iniaangat na nito ang kamay upang hawakan si Femia, ay iginawad na ni Pablo ang huling kumpas ng kamatayan para dito, at mabilis na humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Nilapitan ni Pablo si Femia. Napatuloy pa rin ito sa kanyang pag-iyak dahil sa matinding kilabot na naramdaman at pagkawala ng kanyang ina. Niyakap ni Pablo ng mahigpit ang dalaga. Matapos ngang mailibing ang lola ni Femia, ay nagpasya na sila Pablo na umuwi, pagkat ilang araw na rin nilang napabayaan ang kanilang mga pananim. Gayon din ang mga taong nagpapagamot sa kanya. At dahil sa marami ang nalagas sa mga aswang, ay tiyak na hindi muna magbabalak na umatake ang mga ito. Malungkot na nagyakap minsan pa si Pablo at Femia, dahil sa kinabukasan ay sasama na ang dalaga sa kanyang ina sa Maynila. Wala sa hinuha nila na may nakaambang pala na panganib para sa mag-ina. Kinagabihan, habang abala silang nagliligpit ng kanilang mga dadalhin, ay ginubat sila ng 4 na aswang na walang kalaban-laban silang sinugot ng mga ito, at walang awang pinaslang at nilapa ang ina ng dalaga, na matapos pagtulungang kainin ang ina ni Femia, ay siya naman ang sinundan ng mga ito. Buti na lamang at dumating si Pablo at nasagip niya ang dalaga sa tiyak na kapahamakan. Nabigla palang nakakita ng isang pangitain si Pablo habang naglalakad, nakasama ang kanyang ina at mga kapatid, kung kaya nagmamadali siyang bumalik, at nagawa niyang mapatay ang mga ganid na aswang, na nang magbalik ang mga ito sa kanilang mga dating anyo, ay nasabi ni Pablong kaya pala ang panganay na anak ng mambabarang ang kanyang nakita sa kanyang pangitain, na naakay na rin pala ang mag-anak nito na umanib sa kulto at tinanggap ang pagiging aswang, at nais na maipaghiganti ang kanyang ina at kapatid, na sa kabila ng katotohanang ang kanyang inang mambabarang mismo ang pumatay sa kanyang anak dahil sa kanilang alitan tungkol sa lupa, ay minsan pang napatunayang mas matimbang pa rin ang dugo, na hindi agad nakita iyon ni Pablo na mangyayari nang mapansin niya itong nakamasid matapos ang libing, na kanyang inusalan si Femia ng pangontra para sa barang, pagkat naisip niyang may kaalaman din ito ukol doon dahil sa nasira nitong ina. Ngunit iba ang naganap, pagkat naging aswang na rin pala ang mga ito. Humingi ng tulong si Pablo sa kanyang mga kaibigan upang malinis ang pinangyarihan
ng madugong tagpong iyon. Napagkasunduan nilang ilibing na rin kaagad ang ina ni Femia dahil na rin sa kalunos-lunos na sinapit nito. Nang maisaayos na nila ang lahat, ay sumama na si Femia kay Pablo pauwi sa kanila. Malugod namang tinanggap ng mag-anak ni Pablo si Femia. Dahil sa nangyari, madalas ay nakikita ni Pablong nakatulala si Femia. Kung kaya, pinagtulungan nilang mag-anak na makabangon ito mula sa mga kapaitang sinapit sa buhay. Nagpatuloy sina Pablo at Femia sa pagpasok sa kanilang paaralan at kapwa sila nagtapos, na si Femia at Pablo pa nga ay kasama sa mga mag-aaral na nagtapos ng may karangalan. Unti-unti na ring nakakalimot si Femia sa mga malagim na nangyari sa kanyang buhay at naging masaya siya sa piling ni Pablo. Nagpatuloy si Pablo sa kanyang panggagamot at naging tahimik ang kanilang pamumuhay. Ngunit isang gabi ay may isang lalaking humahangos na nagpunta sa kanilang bahay at sinabi nitong may gumagambala sa kanila na pinipilit daw silang umanib sa kulto. Nagulat si Pablo sa kanyang nalaman at kanyang naibulalas na hindi pala tuluyang nabuwag ang lihim na samahang iyon. Kanyang tinanong ang lalaki sa iba pa niyang nalalaman, tulad ng kung saan nagpupulong ang mga ito. Nung gabi ding iyon ay nagpasya si Pablo na puntahan ang lugar kung saan nagtitipon ang kulto kasama ang lalaki. Bago umalis ng bahay ay umusal si Pablo ng ilang mga kataga. Kanya na ring tinawag ang mga kaibigan. May kalayuan din ang kanilang nilakad. Nang sapitin nila ang lugar ay di na niya pinalapit pa doon ang lalaki. Kanyang hinawakan ang medalyon at umusal. Pagdakay, naglaho na si Pablo. Lumapit siya sa pinagmumulan ng liwanag at tumambad sa kanya ang kalipunan ng mga taong naroroon. Nagulat si Pablo nang kanyang makita ang sungayang aswang na nasa harapan ng mga kaanib nito. At hindi lamang yon isa, kundi dalawa ang mga ito na nangunguna sa kanila. Kaya napaisip si Pablo sapagkat ang buong akala niya ay kanya nang napatay ang leader ng mga ito. Sinabi niya sa sariling kailangan niyang tuluyan ng buwagin ang lihim na samahang iyon. Nang bigla na lamang umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw na pumuno sa buong kagubatan. Nang ibaling ni Pablo ang kanyang paningin sa pinanggalingan ng sigaw na iyon, ay nakita niyang nakahandusay na sa lupa ang lalaki na pinagtutulungan itong lapain ng mga aswang. Nakita na rin ni Pablo nagsimula ng kumilos ang iba pang nasa kapulungan na naisip niyang hindi na magtatagal at maaari na siyang makuyog ng mga ito kapag may nakapansin sa kanya, lalo na ang dalawang aswang na sungayan na iyon. Mabilis nang kumilos si Pablo. Wala na siyang magagawa pa para matulungan ang lalaki. Sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan na kanila nang lilisanin ang lugar. Narinig nilang bigla ang malakas na pag-atungal ng isa sa mga sungayang aswang na itinuro ang kanilang direksyon. Nagmamadaling tumakbo si Pablo nang bigla siyang natigilan nang humarang sa kanilang daraanan
ang mga aswang at nakita niyang papalapit na rin ang iba pa, kasama ang dalawang aswang na sungayan. Wala nang sinayang na sandali si Pablo. Nakikita siya ng mga ito na sabi niya sa kanyang sarili. Agad siyang umusal at kanya nang ikinumpas ang kamay. Bumulagta na kaagad sa lupa ang isa sa mga ito. Habang di pa sila napapalibutan ay sinikap ni Pablong tumakbong palayo. Nagulat naman siya nang iwan sila ng haring engkanto na kanyang kaibigan. Tinawag pa niya ito, ngunit walang lingon-lingon na itong nagpatuloy sa pagtakas. Gumawa naman ng malakas na hangin ang isa pa niyang kaibigan na nakapalibot sa kanila habang patuloy silang tumatakbong papalayo. Nang bigla na lamang silang sinalubong ng isang sungayang aswang na tumagos ito sa pader na hanging umiikot sa kanila. Tumilapon silang dalawa ng kanyang kaibigan. Naglundagan ang mga aswang sa kanila. Maliksing iwinasiwas ni Pablo ang kanyang kamay at bumagsak ang mga ito sa lupa na nangingisay sa tindi ng tama na kanilang tinamo. Mabilis silang tumayo ng kaibigan niyang engkanto. Nang pagkakataon na iyon ay ganap na silang napapalibutan ng mga ito at di na umubra pa ang kanilang mga pambulag. Umatungal ng ubod lakas ang sungayang aswang na dumamba sa kanila at itinaas ang kanyang kamay na iyon na ang hudyat ng gagawing sabayang pag-atake ng mga kampon nito. Hinawakan ni Pablo ang kanyang medalyon. Umusal siya at nagsimula na ang madugong laban. Lubhang mabibilis ang mga ito na naisip ni Pablong matinding pag-aalay marahil ang ginawa ng mga ito sa dyablo para madagdagan at magtaglay sila ng ganoong kapangyarihan na kahit ang kanyang pambulag ay hindi na umuubra sa mga pangkaraniwang aswang. Walang tigil ang ginawa ni Pablong pagkumpas. Sa tuwing may lulundag sa kanila ay kanya rin iyong sinasabayan na nabalot ng mga nakakakilabot na sigaw at panaghoy ang buong kagubatan na dahil sa dami ng mga ito ay di niya maiwasang lahat ang mga pag-atake sa kanya. Kapwa na sila sugatan at duguan ng kanyang kaibigan na halos nagamit na nitong lahat ang nalalamang kapangyarihan upang mapigilan ang mga aswang. Ngunit sadyang talo sila sa bilang. Naghahalo na ang pawis at dugo sa kanilang mga katawan na si Pablo, bagaman naghihilom ang kanyang mga sugat, ay nababawasan naman ang kanyang lakas sa tuwing gagamitin niya ang kakayahan niyang iyon. Dumaluhong pang minsan ang isang pangkat ng mga aswang. Muling kumilos na rin si Pablo at kanyang kaibigan. Nagamit naman nito ang kanyang espiritual na espada. Muling nadagdagan ang kanilang mga sugat sa katawan. Nagkalat naman ang iba't ibang parte ng katawan ng mga aswang na sa bawat sugat na kanilang tinatamo ay sinisigurado naman nilang may malalagas din sa mga ito. Nang biglang napaluhod silang kapwa ng kanyang kaibigan dahil sa matinding pagsalakay na ginawa ng isa pang pangkat, na nagtamo sila ng malalim na hiwa sa kanilang mga binti at hita, na tila ba iyon ang pinupuntiryang talaga ng mga ito upang maigupo sila.
Matapos ngang malaman ni Pablo ang ukol sa pagpapatuloy ng lihim na samahan sa pamamagitan ng isang lalaki, ay napagpasya niyang puntahan ang lugar kung saan nagtitipon ang mga ito. Ngunit di niya inaasahang mas dumami na ang mga kaanib nito. At nakita pa niya na mayroong 2 aswang na sungayan na siyang nangunguna sa mga kaanib nito. Sa kasamaang palad ay napaslang ang lalaki na siyang nagsama sa kanya doon sa pinagpupulungan ng kulto. Nang malaman ng mga aswang na may ibang taong naroon, ay agad na kumilos ang mga ito. Napansin ni Pablong nadagdagan ang kakayahan ng mga aswang. Bukod sa mas mabilis na ang mga ito, ay nakikita na rin siya. Kahit pag ginamitan na niya iyon ng kanyang kakayahan na pambulag, sugatan at duguan na sila kapwa ng kaibigan niyang engkanto. Na bagaman may kakayahan si Pablong mapaghilom ang kanyang mga sugat, ay nababawasan naman ang kanyang lakas sa paulit-ulit niyang paggamit sa kakayahan niyang iyon. Napalod silang kapwa ng kanyang kaibigan nang puntiryahin ng mga ito ang kanilang mga binti at hita. Nang biglang panandali ang tumigil ang mga ito at dahan-dahang umiikot sa kanila, na tila pinag-aaralan ang susunod nilang gagawing pag-atake. Nang walang anumang hudyat, ay mabilis na namang kumilos ang mga ito at magkakasabay silang dinaluhong, na nasabi na lamang ni Pablo ang mga katagang anak ng, at nagsimula na naman ang madugong sagupaan na sa pakiwari niya'y wala na iyong katapusan. Halos mapuno na ng sugat ang kanilang mga katawan. Kabi-kabilang kalmot ang kanilang tinatanggap, na ang pag-atake ng mga ito ay nagmumula sa iba't ibang direksyon. Patuloy na pumapailan lang naman ang mga sigaw ng pagdaing ng mga ito sa bawat bahaging humihiwalay sa kanilang katawan. Halos magputik na ang lupang kanilang tinatapakan, bunga ng maraming dugo na dumilig doon, na pinagkulay pula ng maraming dugo na iyon ang liwanag na nagmumula sa buwan, na maging sila ay naliligo na at animoy naghilamos ng dugo, na pagkaminsan ay nagpapahirap sa kanila upang makitang malinaw ang buong kapaligiran. Kaya napapikit si Pablo at bigla na lamang silang napasigaw ng ubod lakas nang bumaon sa kanilang dalawa ang mahaba at matatalim na kuko ng 2 sungayang aswang sa kanilang mga likod, habang abala nilang hinaharap ang mga kampon nito. Napalod silang muli ng kanyang kaibigang engkanto at napayuko dahil sa matinding sugat na kanilang tinamo mula sa pag-ataking iyon. At naramdaman nila ang malakas na pwersang tumama sa kanilang mga leeg, nang agad na pasundan iyon ng matinding pag-unday. At nakita ni Pablong umikot ang paligid, at nang huminto ay nakita niya ang kanyang sariling katawan at maging ng sa kanyang kaibigan na wala ng ulo na nakaluhod, bago iyon tuluyang sumubsob sa lupa. Dahil sa nakitang iyon sa kanyang balintataw, ay mabilis na idinilat ni Pablo ang kanyang mga mata at humarap sa likod, na agad niyang binitiwan ang pamatay na kumpas sa 2 sungayang aswang na lumundag
magpasugod sa kanila. Dahil doon ay hindi na ituloy ng mga ito ang kanilang pag-atake. Sa halip ay kanilang iniwasan ang kumpas ng kamatayan na iyon ni Pablo. Halos wala nang ibibigay pa sila Pablo, na nararamdaman nilang ang kanilang nalalabing lakas ay unti-unti na ring naglalaho, bunga ng kanilang matinding pakikipagsabayan sa mga kampon ng kadiliman. Sinabi ni Pablo sa kaibigan na nagagalak siyang makilala ito at isang karangalan na makasama niya ito hanggang sa kamatayan sa kanilang pakikipaglaban sa kasamaan, na kahit matinding kirot at hapdina ang nararamdaman ng kanyang kaibigang engkanto, ay pinilit nitong ngumiti bilang tugon sa mga sinabing iyon ng matalik niyang kaibigan na si Pablo. At nakita na nilang lumusob ang napakaraming mga aswang, na nagsisiangil pa ang mga ito, na lumilika ng matinding ingay at dumadagundong ang lupa dahil sa sabay-sabay na pagkilos ng mga ito. Magkasabay nilang iwinasiwas ang kanilang mga sandata, espiritual na espada sa engkanto, kumpas ng kamatayan naman kay Pablo, kaliwat kanang pag-iwas, harap at likod na pag-atake. Sabay silang bumagsak na muli sa lupa, ngunit mabilis na bumabangon, magkabi-kabilang sugat sa itaas at ibabang pagsangga, nang bigla tila bumagal ang pag-inog ng mundo. Nang mapaikot siya sa lakas ng puwersang iyon, at naramdaman ni Pablo sa kanyang likuran ang hapdi nang gumuhit ang isang malaking sugat, bunga ng pag-atake sa kanya ng sungayang aswang. Naramdaman niya ang kanyang sariling dahan-dahang muling bumagsak sa lupa. Ilang sandali lang ay ang kaibigan naman niya ang sunod na bumagsak sa kanyang tabi, at kapwa sila sisinghap-singhap sa hangin, na nahihirapan ng huminga, bunga ng dugo na lumalabas sa kanilang mga bibig. Nagkatinginan silang dalawa. Ngumiti sila na pagpapahayag na wala silang anumang pinagsisisihan sa kanilang mga ginawa, na sumisimbolo din iyon ng kanilang malugod na pagtanggap sa kanilang kapalaran, na muling nagpakita naman sa balintataw ni Pablo ang nakakasilaw na liwanag na iyon, na siyang nagkaloob sa kanya ng kapangyarihan, na unti-unti nang kumukupas ang liwanag mula roon hanggang sa tuluyan na iyong maglaho. Naaninagan niyang minsan pa ang mga aswang na nakapalibot na sa kanila ng kanyang kaibigan, at dahan-dahang lumuhod sa kanilang tabi ang dalawang aswang na sungayan, na nakita niyang iniangat na ng mga ito ang kanilang mga kamay, at tila ipinagmamalaking hinayaan pang pagmasdan na sandali ng lahat na naroon ang gagawin nilang pagkitil sa kanila. At bigla itong umatungal ng ubod lakas, na ipinaling pa ang kanilang mga ulo sa magkabila, at mabilis nang bumulusok ang matutulis at mahabang kuko ng mga ito. Pumikit na lamang sila Pablo, nang bigla na lamang tumilamsik ang dugo nito sa mga aswang na nakapalibot doon, at nakita nilang bumagsak ito na nagliliyab at umuusok, na nang tumama ang katawan nito sa lupa ay bigla na lamang humiwalay
ang ulo nito at nakita nilang lumabas sa isang bahagi ng kagubatan si Pedring. Agad na napalingon ang mga aswang nang mapagtanto nila kung saan nanggaling ang pag-atake na iyon. Laking gulat ng mga ito nang makita nilang isa-isang nagbabagsakan ang kanilang mga katabi sa lupa na nagliliyab ang mga katawan. Mabilis na kumilos ang mga aswang, ngunit sa isang panig naman ay may lumundag sa kanila na isa pang lalaki na tulad ni Pablo ay may kumpas din ito ng kamatayan. Sinalubong ito ng mga aswang sa hangin, ngunit mga wala ng buhay silang bumagsak sa lupa na sumisirit pa ang malalansa nilang mga dugo. Napahinto naman ang ilang aswang na tutulong sana upang atakihin si Cardo. Nang harangin naman sila ni Bernabe at gamit ang kanyang angking bilis ay agad na humandusay ang tatlo sa mga ito nang tumama ang kanyang matalim na itak na ang gininto ang buhok nito ay nagliliwanag na at nagpatuloy ang madugong laban. Dahil sa dami ng mga ito ay hindi nila magawang maiwasan na lahat ang mga pag-atake na sa bawat sagupaan ay nag-iiwan sa kanila iyon ng mga sugat. Ngunit patuloy silang nakipaglaban at wala sa kanilang bokabularyo ang salitang suko. Mabilis namang inalalayan ni Lamir at Bernamir si Pablo at kaibigan nito nang maalis ang atensyon ng mga aswang dito. Pinagtulungan nilang mag-ina na mailayo sila sa labanan. Nang mula sa kung saan ay lumundag ang dalawang aswang sa kanila na nag-anyong malalaking aso na wala kang makikitang balahibo sa mga katawan nito. Ngunit bago pa maidampi ng mga ito ang kanilang mga mapaminsalang kuko at ngipin, ay napuluputan na ito ng inkantong kaibigan nila Bernamir at inihampas sa puno habang nakabitin at pagkatapos ay binigti. Nakita naman nilang napaliyad ang ibang mga aswang dahil sa mga palasong tumatama sa kanilang mga likuran. Dahil sa mga kawal na kabig ng inkantong hari. At agad niyang pinuntahan sila Pablo upang tulungang papaghilumin ang sugat nito. Panandali ang tumigil at umatras ang mga aswang. Napagpasyahan ng natitirang aswang na sungayan na muling tipunin ang kanyang mga kampon pagkat lubha silang nagulantang sa sorpresang pag-atake na iyon nang maging kampante sila. Magkaharap na ngayon ang magkabilang panig, ang pinagsamang puwersa ng mga aswang laban sa pinagbuklod na lakas nila Pedring, Bernabe at Cardo kasama ng mga kaibigan nilang Engkanto na inilabas na rin nila ang kanilang mga espiritual na espada nang maubos na ang mga palaso. At iniangat na ni Pedring ang kanyang itak na iyon na ang hudyat ng isang madugong laban at tiyak na babaha na muli ng dugo. At nagkaharap na nga ang dalawang panig, ang pinagsanib na pwersa ng mga aswang na kampon ng kasamaan laban sa pinagbuklod na lakas nila Pedring, Bernabe at Cardo na tumatayo naman sa panig ng kabutihan. At nang itaas na nga ni Pedring ang kanyang itak, ay iyon na ang hudyat ng madugong sagupaan ng nagngangalit na dalawang pangkat.
Kaalinsabay noon ay ubod lakas namang umatungal ang mga kampon ng kadiliman na ang malakas na tunog na iyon ay narinig sa buong kagubatan, na may pagmamalaki pa ng mga itong ipinakikita ang mga pangil nilang mapaminsala. Gayon din ang kanilang mga kuko na matutulis at mahaba. Nagsimula ng kumilos ang mga ito na nagmamadali dahil sa naamoy nila na sariwang dugo, na ang nakakakilabot na tagpo ay siguradong magpapatigil sa tibok ng iyong puso. Kumilos na rin sila Pedring, na ng mga pagkakataon na iyon ay gumagana na ang taglay nilang anting. Iwinasiwas niyang kaagad ang matalim niyang itak. Nakasabay noon sa langit ay gumuhit ang matalim na kidlat, na nang tumama ito sa halimaw, ang kanyang katawan ay nagliyab, pagkatapos ay nabiyak. Nasa kanyang kanan naman si Bernabe, na nagagawang masugatan ang mga aswang dahil sa angking bilis. Ngunit pagkat sa marami ang mga ito, ay nagtatamo pa rin ng mga sugat na sa kanyang balat ay dumadaplis. Sa kaliwang bahagi naman ay si Cardo, na ang kanyang sandata ay tulad sa kapatid niyang si Pablo. Kumpas ng kamatayan ay kanilang malalasap, at tiyak na ang kanilang mga dugo sa lupa ay dadanak, na walang sino mang makapagsasabi kung kailan matatapos ang sagupaan at kung sino ang magwawagi, sapagkat ang kanilang mga kalaban ay lubharing malalakas, mabibilis at hindi basta-basta magagapi. Umalingaw-ngaw naman ang panagoy ng kasama nilang mga kawal, na pumailan lang ang mga tinig nilang lubhang nahihirapan nang masukol at lapain ng mga aswang, at pinagluray-luray ng mga ito ang kanilang mga katawan. Sa magkabi-kabila ay patuloy ang kanilang pagsangga dahil sa bangis ng pag-atake ng mga isinumpa. 3 aswang ang magkakasabay na kay Cardo ay sumugod. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at siya ay napaluhod, nang ang 2 sa mga ito sa lupa ay bumulagta dahil sa binitiwang kumpas na kanyang ginawa. Ngunit ang isa sa mga ito ay tinamaan siya sa binti at hita, na agad sumirit ang kanyang dugo at dumilig sa lupa. Nahihirapan siyang tumayo sapagkat ang sugat ay malubha, at may sumugod pang isang aswang nang siya ay makita. Mabilis siyang dinaluhong at sa lupa ay napahiga. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, ngunit hindi iyon tumama. Mabilis na pinuntirya nito ang kanyang leeg at sinubukang makagat, habang hawak-hawak siya nito sa magkabilang balikat. Biglang sumulpot si Bernabe, kanyang iwinasiwas ang itak. Aswang na nakadagan kay Cardo, ulo noon ay nawasak, na ang dugo ng aswang ay mabilis na bumulwak, na sa katawan at mukha ni Cardo pa ito pumatak. Samantala sa isang panig naman ng kagubatan ay abala pa rin si Pedring sa kanyang pakikipaglaban. 5 aswang agad siyang napalibutan, magkakasabay na sumugod upang husay niya ay matapatan. 3 sa mga ito ay agad na humandusay dahil sa talim ng kanyang itak. Agad itong mga nangamatay. Matatalim na kuko agad sa dibdib niya ay gumuhit dahil sa 2 aswang na hindi inabot ng kanyang bagsik. Kanyang dugo ay agad na tumulo mula sa nawasak na damit, na napaigtad si Pedring dahil sa tindi ng sakit. 2 aswang ay muling sumalakay sa kanilang pag-asa na si Pedring ay mapatay. Sumigaw si Pedring ng ubod lakas. Matatalim na kidlat ay kanilang namalas. 2 aswang sa lupa ay agad na bumagsak. Sunog ang mga katawan na nagliliyab at wasak. Mga kawal naman ng hari ay unti-unti nang nauubos, na ang mga aswang
ay di nila kinaya sa pakikipagtuos. Kaya ang hari ay lubhang nasasaktan para sa kanyang mga kawal na minamahal. Si Bernabe naman sa lupa ay bigla na lamang bumagsak nang di niya mapansin ang aswang at sa tagiliran ay masaksak. Kaya kanyang nabitawan ang gamit na itak. Sa lupa ay nakahiga, ang dugo'y patuloy sa pagpatak. Malalim na sugat agad niyang hinawakan upang ang dugo ay pansamantalang mapigilan. Hindi iyon nakaligtas sa paningin ng kanyang mag-anak. Napasigaw ang mahal niyang si Mir na kanyang kabiyak. Tumulo naman ang luha ng nag-iisa niyang anak sapagkat nag-aalala sa ama baka ito mapahamak. Mabilis silang tumayo para sa haligi ng tahanan. Kahit buhay iaalay upang ito ay saklolohan. Aswang sa tabi ni Bernabe ay agad namang napaigtad nang tamaan iyon ni Mir ng kanyang matulis na sibat. Tamang-tama naman ang pagdating ni Mang Armin. Mabilis siyang tinakbo ng apo niyang si Bernamir. Hawak niyang 2 buntot pagi ay agad na kinuha. Tumakbo si Bernamir habang patuloy na pumapatak ang luha. Agad siyang sumigaw at inihagis niya iyon sa ama. Na napalingon ito, agad kumilos at sa hangin ay kinuha. Sabay inihampas ang hawak sa mga aswang na papalapit. Natikman ng mga ito ang lupit ng hagupit. Natagpuan na lamang nila ang kanilang mga sarili, naduguan at sugatan na magkakatabi. Napapalibutan ng mga katawang wala ng hininga. Maraming dugo ang dumanak, lupa ay ginawang pula. Kahit na lahat sila ay may mga tama at iika-ika, hindi pa rin nangangamba dahil sa tiwala kay Bathala. Mga natitirang kampon ng kasamaan ay dahan-dahan na muling lumalapit. Nagkatinginan silang tatlo na tila sinasabing hindi kami magpapalupig. Kampon ng kasamaan, di nila papayagang sa sanlibutan ay maghari. Ang mundong binabalot ng kadiliman dahil sa kasamaan ay magliliwanag na muli. Hanggang sa kanilang mga huling hininga, bandera ng kabutihan ay itatayo, di hahayaang matumba. Maya-maya ay may dahan-dahang lumalapit at kanilang nakita ang mandirigmang albularyo na sa kanila ay pinakabata. Kahit pagal na ang katawan, duguan at sugatan, ay lalaban pa rin para sa panig ng kabutihan. At narinig na nila ang nakakakilabot na pag-atungal at pag-angil ng mga aswang na pinangungunahan pa rin ng pinunong sungayan na isang hunghang, na sila naman ay halos sabay-sabay na tumingala, na kanilang hinihingi ang gabay at patnubay ng manlilikha, na sumigaw sila ng ubod lakas, na di nila tiyak kung mayroon pang bukas. At naganap na ngang muli ang matindi at huling sagupaan sa pagitan ng kasamaan at ng kabutihan. Mga katawan sa lupa ay isa-isang bumagsak, na nabalot ang buong gabi ng lagim at matinding sindak. Umalingaw-ngaw sa kagubatan ang palahaw at mga pag-iyak, na tila di lamang katawang laman ang nawawasak, kundi maging ang kanilang mga kaluluwa na namamatay din pag napawi ang hininga. Ilang sandali pa ay biglang tumahimik, na wala kang maririnig kahit isang imik, na nakabibingi ang katahimikang iyon. Ngunit muling sisikat ang liwanag at di na iyon maglalaon, pagkat nakita nila na natirang humihinga ang mga mandirigma ng kabutihan habang sa lupa ay nakahiga, na ang sungayang aswang na huling napatay ay siya palang punong guro na siyang dapat gumabay. At dito po pansamantalang nagtatapos ang kwentong itinampok po natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento.
Maraming salamat po at hanggang sa muli.